Hi mga ka-bakers! Kumusta na kayo? At eto na nga po ang ating merang sesame cookies or meringue sesame cookies. Handa na ba kayo? Ang mga kailangan natin ay fresh milk to 50 ml, sugar to 50 grams, salt 1/4 teaspoon, margarine or butter 40 grams, baking soda 1/2 teaspoon, baking powder 1 teaspoon, vanilla flavor 2 teaspoon at soft flour na 400 grams. Ilagay na natin ang fresh milk, asukal, baking powder at baking soda, asin, vanilla flavor. Haluin muna natin ito para magsama-sama na ang mga sangkap na ating inilagay dito. Pagkatapos ay ilagay na natin ang butter or ang ating margarine. Maglagay na tayo ng yellow food color na 1 kurot. Haluin muna natin ito para magsama ng kaunti or matunaw ng kaunti. Pagkatapos naman ay atin ang ilagay ang ating soft flour. Atin na itong i-mix or haluin ng haluin hanggang sa matunaw na or magsama-sama na sila. At yung mixing time na ginamit nga po pala natin dito ay 5 minutes. At ito na nga po siya after 5 minutes. Kailangan nga rin po ay haluin natin ito ng maigi or depende po hanggang sa maging pure na po ang ating mini-mix. At yan na nga po mga ka-bakers, kuha na po tayo ng ating piping bag dahil atin po itong ililipat at meron nga po pala itong tip na bilog. Okay na nga po yan at dahil nailipat na nga po natin, ay ilalagay na po natin ito sa ating plancha. Yung plancha nga po pala natin dito ay depende lang din po kung ilan po ang ating matap or malagyan. At yung dami naman po nito ay 1 pisil lamang po ang ating ginawa. Kung gusto niyo po ng mas malaki ay okay lang din naman po mga ka-bakers. Kung gusto niyo po ng mas maliit ay okay lang din naman po. Depende po kasi yan sa kung magkano po natin ito ibebenta or ang ating costing. Ayan. Okay na nga ito para malagyan na po natin siya ng sesame seeds sa ibabaw. Ayan. Atin lamang po siyang sprinkle at ikalat. At dahan-dahanin lamang po natin ito. Ayan. At okay na nga po ito mga ka-bakers. Pwede po natin itong itaktak pagkatapos para po hindi po masayang ang ating sesame seeds. Yan, atin naman po siyang i-shake-shake at itataktak na po natin ito. Ito na nga po mga ka-bakers, ready na nga po ito para mailagay na po natin sa ating oven. Ang oven temperature po natin dito ay 200 sa taas, 200 sa baba at ang baking time ay 8 minutes lamang. Pagkatapos po ng 8 minutes ay luto na nga po ito mga ka-bakers at atin na nga po itong hanguin. Ayan. At pwede po natin itong palamigin bago po natin ito lagyan ng ating icing or meringue filling. Kapag malamig na po ay atin na nga pong itihaya or ayusin ang kalahati nito. Dahil yung kalahati po kasi ay atin po siyang ipangtatakip. Ngayon naman po ay naglagay na nga po tayo ng ating meringue filling or meringue icing. Ang ating pong ginamit dito ay sugar syrup 200 grams, tubig 1/2 cup, 2 itlog at lemon flavor na 1/2 teaspoon. Atin lamang po itong minix hanggang po sa umalsa na po ang ating itlog. Pagkatapos po ay atin na po siyang nilagay sa ating piping bag na may tip at atin na po itong inilagay. Pag nalagyan na po yung kalahati ng ating mga binik ay kukunin na po natin ng 1 kalahati at atin na nga po itong ididikit. Yan, idikit lamang po natin ito ng dahan-dahan. Huwag po kayo mag-alala dahil hindi naman po ito mabilis matanggal. At pag dinikit po siya, ay nakadikit na po talaga siya mga ka-bakers. Except na lang po kung atin po siyang paghihiwalayin. Atin na nga po itong isalansan or ilagay sa ating plancha. At eto na nga po mga ka-bakers, ang ating finished product na sobrang sarap naman talaga ang ating merang sesame cookies or meringue sesame cookies. Aba naman po mga ka-bakers, isa naman po talaga ito sa ating mga best seller. Kaya naman po mga ka-bakers, gawin nyo na din to ha. Hindi po talaga kayo mahihirapan dito. Kaya naman po mga ka-bakers, go, go, go. Kayang-kaya nyo yan. Napapadaldal na naman po talaga ako. Kaya naman po eto na nga po ang ating food for the soul ngayon. Mateo 17 verse 20. Sumagot siya, dahil sa maliit ang inyong pananampalataya. Tandaan ninyo, kung kayo'y may pananampalataya sa Diyos na sinlaki ng buto ng mustasa, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, lumipat ka roon at ito'y lilipat nga.
Amen, amen, amen. Kahit na ano pa mangyari, palagi nating purihin ang ating Panginoon dahil hawak niya ang ating buhay at siya ang may control ng lahat ng nangyayari ngayon. Ano pa man yan, mapa-negative pa man yan, ang Panginoon ang may control ng lahat ng bagay sa mundong ito. Kaya sa Kanya lamang tayo manalig. Hanggang dito na lang po muna ako. Paalam muna. Take care at higit sa lahat ay God bless.